Daniel. Ang pangalawang panaginip ni Nebukadnezar. Ika-4 na kabanata. Gumawa si Haring Nebukadnezar ng isang mensahe para sa lahat ng tao sa iba't ibang bansa, lahi at wika sa buong mundo. Ito ang nakasulat. Sumainyo nawa ang mabuting kalagayan. Nais kong ipaalam sa inyo ang mga himala at kababalaghang ginawa sa akin ng kataas-taasang Diyos. Kamangha-mangha at makapangyarihan ang mga himalang ipinakita ng Diyos. Ang paghahari niya ay walang hanggan. Ang aking kalagayan dito sa palasyo ay mabuti, at namumuhay ako sa kasaganaan. Pero nagkaroon ako ng nakakatakot na panaginip at pangitain na bumabagabag sa akin. Kaya iniutos ko na dalhin sa akin ang lahat ng marurunong sa Babylonia para ipaliwanag sa akin ang kahulugan ng aking panaginip. Nang dumating ang mga salamangkero, manghuhula at mga astrologo, sinabi ko sa kanila ang panaginip ko, pero hindi nila maipaliwanag ang kahulugan nito. Nang bandang huli, lumapit sa akin si Daniel. Pinangalanan siyang Belteshazzar na pangalan din ng aking Diyos. Nasa kanya ang espiritu ng banal na mga Diyos. Isinalaysay ko sa kanya ang aking panaginip. Sinabi ko, Belteshazzar, pinuno ng mga salamangkero, alam kong nasa iyo ang espiritu ng mga Diyos at nauunawaan mo agad ang kahulugan ng mga hiwaga. Sabihin mo sa akin ang kahulugan ng mga pangitaing nakita ko sa aking panaginip. Ito ang mga pangitaing nakita ko habang natutulog ako. Nakita ko ang isang napakataas na punong kahoy sa gitna ng mundo. Lumaki at tumaas ito hanggang sa langit, kaya kitang-kita ito kahit saang bahagi ng mundo. Mayabong ang kanyang mga dahon, at marami ang kanyang bunga na maaaring kainin ng lahat. Ang mga hayop ay sumisilong dito at ang mga ibon ay namumugad sa kanyang mga sanga, at dito kumukuha ng pagkain ang lahat ng nilalang. Nakita ko rin sa panaginip ang isang anghel na bumaba mula sa langit. Sumigaw siya, "Putulin ninyo ang punong kahoy na iyan at ang mga sanga nito. Alisin ang mga dahon nito at itapon ang mga bunga. Bugawin ninyo ang mga hayop na sumisilong at ang mga ibon na namumugad sa mga sanga nito. Pero hayaan ninyo ang tuod sa gitna ng kaparangan para maging talian ng bakal at tanso. Ang taong sinisimbolo ng punong iyon ay laging mababasa ng hamog at kakain ng damo kasama ng mga hayop. Sa loob ng 7 taon ay mawawala siya sa katinuan at magiging isip hayop." Ito ang hatol na sinabi ng anghel para malaman ng lahat na ang kataas-taasang Diyos ang siyang may kapangyarihan sa kaharian ng mga tao. At maaari niyang ipasakop ang mga ito kahit kanino niya gustuhin, kahit nasa pinakaabang tao. Ito ang panaginip ko, Belteshazzar. Sabihin mo sa akin ang kahulugan nito, dahil wala ni isa man sa mga marunong sa aking kaharian ang makapagpaliwanag sa akin ng kahulugan nito. Pero maipapaliwanag mo ito, sapagkat nasa iyo ang espiritu ng mga Diyos. Ipinaliwanag ni Daniel ang kahulugan ng panaginip. Nabagabag at natakot si Daniel na tinatawag ding Belteshazzar nang marinig niya ito. Kaya sinabi sa kanya ng hari, "Belteshazzar, huwag kang mabagabag sa panaginip ko at sa kahulugan nito." Sumagot si Belteshazzar, "Mahal na hari, sana ang inyong panaginip at ang kahulugan nito ay sa inyong mga kaaway mangyari at hindi sa inyo. Ang napanaginipan ninyong punong kahoy na lumaki at tumaas hanggang langit na kitang-kita sa buong mundo na may mayayabong na dahon at maraming bunga na maaaring kainin ng lahat. Sinisilungan ng mga hayop at pinamumugaran ng mga ibon ang mga sanga, ay walang iba kundi kayo, mahal na hari. Sapagkat kayo po ay naging makapangyarihan. Ang kapangyarihan nyo ay abot hanggang langit, at ang inyong nasasakupan ay umabot sa iba't ibang dako ng mundo." Sinabi pa ni Daniel, "Nakita nyo rin, mahal na hari, ang isang anghel na bumaba mula sa langit na sumisigaw, 'Putulin ninyo ang punong kahoy pero hayaan ninyo ang tuod nito sa lupa na natatalian ng bakal at tanso. Hayaang mabasa ng hamog at kakain kasama ng mga hayop sa gubat sa loob ng 7 taon.
Mahal na hari, ito po ang ibig sabihin ng pangitaing niloob ng kataas-taasan na Diyos na mangyari sa inyo. Itataboy kayo at ilalayo sa mga tao, at maninirahan kayong kasama ng mga hayop sa gubat. Kakain kayo ng damo tulad ng baka, at palagi kayong mababasa ng hamog. Pagkatapos ng 7 taon, kikilalanin nyo ang kataas-taasang Diyos na siyang may kapangyarihan sa mga kaharian ng mga tao, at maaari niyang ipasakop ang mga ito kahit kanino niya gustuhin. Tungkol naman po sa sinabi ng anghel na hayaan lang ang tuod, ang ibig sabihin noon ay ibabalik sa inyo ang kaharian nyo, kung kikilalanin nyo na ang Diyos ang siyang naghahari sa lahat. Kaya mahal na hari, pakinggan nyo po ang payo ko. Tigilan nyo na po ang inyong kasamaan. Gumawa kayo ng matuwid at maging maawain sa mga dukha. Kung gagawin nyo po ito, baka sakaling manatili kayong maunlad. Ang lahat ng ito'y nangyari sa buhay ni Haring Nebuchadnezzar. Pagkalipas ng 1 taon mula nang ipaliwanag ni Daniel ang kahulugan ng kanyang panaginip, ganito ang nangyari. Habang namamasyal si Haring Nebuchadnezzar sa bubong ng kanyang palasyo sa Babylonia, sinabi niya, "Talagang makapangyarihan ang Babylonia, ang itinayo kong maharlikang bayan, sa pamamagitan ng aking kapangyarihan at para sa aking karangalan." Hindi pa siya halos natatapos sa pagsasalita. May tinig mula sa langit na nagsabi, "Haring Nebuchadnezzar, makinig ka. Binabawi ko na sa iyo ang iyong kapangyarihan bilang hari. Itataboy ka mula sa mga tao, at maninirahan kang kasama ng mga hayop sa gubat. Kakain ka ng damo na parang baka. Pagkatapos ng 7 taon ay kikilalanin mo ang kataas-taasang Diyos na siyang may kapangyarihan sa mga kaharian ng mga tao, at maaari niyang ipasakop ang mga ito kahit kanino niya gustuhin." Nangyari nga agad kay Nebuchadnezzar ang sinabi ng tinig. Itinaboy siya mula sa mga tao at kumain ng damo na parang baka. Palaging basa ng hamog ang kanyang katawan, at humaba ang kanyang buhok na parang balahibo ng agila, at ang kanyang kuko ay parang kuko ng ibon. Pagkatapos ng 7 taon, ako si Nebuchadnezzar ay lumapit sa Diyos at nanumbalik ang matinukong pag-iisip. Kaya pinuri ko at pinarangalan ang kataas-taasang Diyos na buhay magpakailanman. Sinabi ko, ang paghahari niya ay walang katapusan. Baliwala ang mga tao sa mundo kung ikukumpara sa kanya. Ginagawa niya ang nais niya sa mga anghel sa langit at sa mga tao sa lupa. Walang makakatutol o makakahadlang sa kanya. Nang manumbalik na ang aking katinuan, ibinalik din sa akin ang karangalan at kapangyarihan bilang hari. Muli akong tinanggap ng aking mga opisyal at mga tagapayo, at ako'y naging mas makapangyarihan kaysa dati. Kaya ngayon pinupuri ko't pinararangalan ng hari ng langit, dahil matuwid at tama ang lahat niyang ginagawa, at ibinabagsak niya ang mga mapagmataas.